Napakasarap po ng presensya ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Ako po'y magte-testimony. Ang makapunta po dito sa Australia ay isa na pong malaking pagpapala. Ito po ay kailanmay hindi ko inisip. Pero sa biyaya at habag ng Panginoon at sa kanyang pabor, kami po ay dinala niya po sa lugar na ito. At isa rin pong pagpapala na makasama ang bawat isa sa pagsamba sa ating Diyos na buhay. Amen. Are you excited for today? Sino po sa inyo dito ang patuloy na nais mabusog? Hindi lamang sa presensya ng Panginoon, kundi sa pamagitan din po ng kanyang mga salita. Hello. Ito po, iniulit-ulit. Ito pong bansag sa akin, yung Matthew chapter 4, verse 4. Kasi favorite verse ko yan. Ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa pamagitan ng pagkain o tinapay, kundi siya rin po ay nabubuhay sa pamagitan ng salita ng Diyos na namumutawi sa kanyang bibig o sa bibig ng Diyos. Amen? Kaya hindi lamang mahalaga na busog, mamaya mabubusog tayo physically, pero hayaan po natin na busugin po tayo ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga salita spiritually. And I want you to open your Bible in the book of Matthew, chapter 13, verses 45 up to Matthew chapter 13, verses 44 up to 46. And I will just stick into these verses sa ating pag-uusapan. Kaya marami po tayo ditong makikita na napakahalagang mga bagay. Sabi po dito in Matthew chapter 13, verses 44 to 46, "The kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again, and then in his joy went and sold all he had and bought that field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. When he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought it." So, if we will read Matthew chapter 13, makikita natin dito na ito yung chapter na maraming ibinigay ang Panginoong Hesus na parable. If we will read the whole chapter, we can see 7 parables here. Ang una po ay patungkol sa the parable of the sower. Yung pangalawa po ay the parable of the wheat and the tares. Yung pangatlo po ay patungkol sa the parable of the mustard seed. And then yung pang-apat po ay the parable of the leaven. At yung panglima ay the parable of the hidden treasure. And yung pang-anim po ay the parable of the pearl of the great price. At yung panghuli po o pangpito, the parable of the dragnet. Basically, mostly ang Panginoon ay nagtuturo sa pamamagitan ng parabola. And you know what? Biblical parable is an earthly story that has a heavenly meaning. And it gives us also moral lesson and spiritual lesson pertaining to the kingdom of God. Now the question is, why the Lord Jesus Christ taught to His disciples through parables? In order for His disciple to grasp what is in the kingdom of God, o saan pumapatungkol ang kaharian ng Diyos. At tayo po na narito ay kabilang po tayo sa kaharian ng Diyos. Amen po ba? We belong into God's kingdom. At sa buhay na meron tayo, lalong-lalo na dito po sa Australia at maging sa Pilipinas,
All of us, we are searching for what truly matters. Okay, meron tayong hinahanap na like naroon tayo sa Pilipinas, meron tayong hinahanap roon na wala doon pero narito. At narito naman tayo, meron tayong hinahanap dito na wala dito pero naroon sa Pilipinas. Amin po ba? Lahat ng tao ay may hinahanap sa buhay. May mga naghahanap ng tagumpay. Amen? May naghahanap ng pag-ibig. Yung mga single, Brother Ryan. Okay? Yung iba naman, naghahanap ng kapayapaan. Hindi mapayapa. Malamang dahil yung pamilya, okay? Naghahanap ng kapayapaan. And some of you here are looking for purpose. Hindi nila sure ano yung layunin, bakit nilagay sila ng Panginoon sa lugar na ito. Amen? Yung iba naman, simple lang yung hinahanap, kasiyahan. Okay, every person is searching for something. Naghahanap sila ng happiness, security. And in fact, yung iba sa atin dito, we are chasing for careers. Gusto natin meron tayong career. Hello? Yung iba, gusto natin ng possessions. Karamihan dito naghahanap ng bahay. Ang church naghahanap ng lupa na pagtatayuan ng simbahan. Amen. Meron tayong palaging ninanais at hinahanap sa loob natin. Pero sa binasa po natin ito, in this parable, Jesus is telling us that there is something far greater. Amen? Wala dyan. Pwede at least makita lang yung verse dyan. No? Kasi dyan lang po tayo magpapaikot-ikot sa umagang ito sa ating pag-aaralan. Ano? Now, dito po sa parable na ito, sinasabi sa atin ng Panginoon, bagamat tayo'y naghahanap, meron pang mas maganda, mas dakilang bagay kaysa sa ating hinahanap na dapat nating mahanap o dapat nating masumpungan. Amen? Kaya yung pinag-uusapan natin dito, priceless treasure. Ito po yung ating topic ngayon. The priceless treasure. So yung binasa po natin, ito po ay pumapatungkol sa isang kayamanan, a pearl of surpassing worth, okay, something of great value more than everything else we possess. Ano ang meron ka ngayon? Ano yung meron ka ngayon? Bahay, lupa, sasakyan, asawa, mga anak. Ano pa? Problema, utang. Di ka mapayapa. Lahat ang meron ka. But you know what? Ang sinasabi dito ng Panginoon, mayroon pong isang bagay na nais niyang ibigay sa ating, something of great value more than everything else that we possess. Ano yon? Hindi niyo po ba ako tatanungin kung ano yon? Sabi ni Pastor Birds. Ano yon? That is the kingdom of God. The kingdom of heaven. Nung nagpunta dito ang Panginoong Hesus, according in Mark chapter 1 verse 15, sinabi ng Panginoon, repent for the kingdom of God is at hand. You know what? There is only one kingdom that we should preach, and that is the kingdom of God. Nung sinabi ng Panginoon, magsisi na kayo, sapagkat naririto na ang kaharian ng Diyos o malapit nang maghari ang Diyos. Kaya basically sinasabi niya, kasi pag sinabi niya na magsisi, yung ibig sabihin ng talikuran. Amen? Magbago na kayo ng isip. O magbago na kayo ng purpose. Kasi nag-o-offer siya ng mas mahalaga kaysa sa kung ano meron tayo in this present world. Kaya sabi niya, lumipat na kayo. Amen? Sabi niya, repent for the kingdom of God is at hand. And there is only one kingdom that we should enter. Na doon tayo papasok. Sabi ng John chapter 3 verse 3,
Unless a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. Mahalaga po na tayo po ay makapasok doon sa kaharian ng Diyos. But there is a requirements, be born again. Sabi ng isang preacher, si Pastor Levi, born once, die twice. Born twice, die once. And then die twice, or die twice, born once. So, pag isang beses ka lang ipinanganak, mamatay ka ng 2 beses. Physical death and spiritual death. And then, pag pinanganak ka ng 2 beses, mamamatay ka lang ng 1 beses. And that is physical death. There's only one kingdom that we should enter. At yun po ay ang kaharian ng Diyos. Huwag kang pupunta doon sa kaharian na meron sa Davao. Iba yon. And there's only one kingdom that we should pray. Nung nagturo ang Panginoong Hesus ng patungkol sa panalangin, sabi niya, Our Father, thou art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done. Ang ibig sabihin ay dumating dito sa lupa ang paghahari ng Diyos o ang kaharian ng Diyos. In Matthew chapter 6 verse 33, there is only one kingdom that we should seek. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added or will be added unto you. Wala na tayong ibang kaharian pa na dapat ipangaral, dapat pasukan, dapat ipanalangin, at dapat hanapin. In fact, sinabi ng Panginoon in Luke 17 verse 21, the kingdom of God is within you. The kingdom of God is within us. The kingdom of God is among you. The kingdom of God is among us. Nasa sa iyo at nasa sa akin ang kaharian ng Diyos. Alam niyo po ba ano yung meron sa kaharian ng Diyos? Doon sa kaharian ng Diyos, theocracy po yun, siya yung nasusunod, of course. Hindi kagaya sa Pilipinas, democracy. Sabi nila, boses ng tao ang nasusunod, pero hindi rin naman. Boses pa rin ng mga matataas na nasa posisyon yung nasusunod. Now, ang kaharian ng Diyos, doon po ay, hindi po doon nag-i-exist ang gutom. Amen? Walang nagugutom sa langit. Hindi rin nag-i-exist doon yung kawalan o yung palaging kulang o kakulangan. At hindi rin nag-i-exist doon ang karamdaman. Walang may sakit doon sa langit. Amen? Pero sabi po ng Panginoon, kahit naririto tayo sa lupa, pwede nating maranasan ang kanyang paghahari. Mahalaga po na sa isang pamilya, ang Diyos ang siyang naghahari. Sa isang pamilya, naroroon ang kaharian ng Diyos. Siya po yung sinusunod. At ang kanyang mga salita ang siyang batas. Amen po ba? Now, balik po tayo doon sa parable. Basahin po natin ulit. Sabi po dito, the kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again. And then in his joy went and sold all he had and bought that field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. When he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought it. So kung titingnan natin dito, paano nila na-discover yung treasures? So we can see that in both parables, someone finds something of immeasurable value. Okay? Kasi bakit immeasurable? Tanungin niyo ako bakit. Mamaya, sasagutin natin yan. So, sabi po dito, in verse 44, makikita natin,
A man stumbles upon a hidden treasure while working in a field. Accidentally lang, nagtatrabaho siya doon sa bukid. Di ko alam kung anong yan niyang ginagawa. Baka nag-harvest ng pananim or crops. O baka nangangahoy lang. And then accidentally, meron siyang nakita na kayamanan. And then in verse 45, it tells us, a merchant actively searches for fine pearls until he discovers one of great value. So we can see that they have a different story. The first one, he didn't seek for it, but accidentally, nung naroon siya sa lugar na yon, nakita niya yung kayamanan. Yung pangalawa, in verse 45, talagang naghahanap siya. At sa kanyang paghanap, siya po ay nakatagpo. Okay, one finds it unexpectedly, the other intentionally seek it. But both end with the same discovery. Ano yung kailang na-discover? Priceless treasure. And that is the kingdom of God. Some come to Christ. There are some of us, we came to Christ through a moment of grace. We didn't see that it's coming. Yung iba sa atin, napadaan lang, merong nangaral. And then, nakapakinig tayo ng mabuting balita ng pangaral, naligtas tayo. May iba naman sa atin dito, we are just like the second person. We are searching for truth. We are looking for the truth. And then, we found Jesus. We find the gospel. And then, tayo po ay naligtas at naging kabilang po sa kaharian ng Diyos. That is why, when you truly encounter Jesus, you know you've found something incomparable and immeasurable. Amen? Kapag natagpuan natin ang Panginoon, alam natin sa puso natin na tayo'y nakasumpong. Tayo po ay nakatagpo ng walang katumbas o walang kapalit na anumang halaga. Amen. Ganun po kumikilos ang biyaya ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. And in these 3 verses, makikita natin, Jesus called the kingdom of God just like a treasure or a pearl of a great value. Amen? Dahil alam natin na walang anumang bagay sa mundong ito na maihahambing sa halaga ng pagkakilala sa Panginoong Hesus. Amen? Hindi po natin ito maihahambing anumang bagay sa mundo. Actually, yung pinakadakila at masayang pangyayari sa buhay ng isang tao, lalong-lalo na sa atin na mga Kristiyano, ay nung makilala natin ang Panginoon. Amen? Always remember that. The greatest treasure that we have in this life and the greatest achievement that we can acquire in this life that we have is that the moment that we receive Jesus as our personal Lord and Savior in this life that we have. Amen po ba? Amen. Kapag inaalala ko noon, who among you here yung mga nakakaalala pa, yung buhay nyo dati, bago nyo nakilala ang Panginoon? That kind of life has no direction. That kind of life has no assurance. That kind of life is full of uncertainties. Walang kasiguraduhan. Ano kayang gagawin ko bukas? Mayroon ba tong patutunguhan?
But the moment Jesus came in, the moment Jesus entered into our life, everything changed. Amen? Yung buhay na walang purpose, nagkaroon ng purpose. Yung buhay na puno ng takot, nagkaroon ng kapayapaan. Yung buhay na walang kwenta, priceless pala sa harapan ng Panginoon. The Bible tells us you are bought with a great price. At yung halaga na yon na pinangbayad o itinubos sa iyo ay buhay ng Panginoong Jesus. Hello? Again, Jesus calls the kingdom of heaven a treasure and a pearl. Itong dalawang bagay na ito, noon, sa kailang panahon, both are symbols of supreme worth. Amen? Of course, sa panahon natin ngayon, parang hindi ko alam kung di ata nasasanla ba ang perlas at iyam? Malamang, depende siguro sa pagsasanlaan. Pero sa kanilang panahon, itong kayamanan at perlas, ito ay mayroong napakataas na halaga. Hello? The kingdom of God represent the reign of God in our hearts. At kapag naghahari ang Diyos sa puso natin, when God reign in our hearts, naroon po ang forgiveness. There is forgiveness, there is peace, there is righteousness, and of course, there is eternal life and fellowship with God Himself and fellowship together with the co-believers. Hindi po pwede na sa Diyos lang tayo may ugnayan. Dapat may ugnayan din po tayo sa ating kapatiran. We must be balanced. Sabi ng the greatest commandments, the two greatest commandments, sabi po doon, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. And the second one is the same. You shall love your neighbor as you love yourself. Yan po yung two greatest commandments. At yung the new commandment, yan ay sabi po doon, the world will know that you are my disciples if you love one another. So, ibigin natin ang mga kapatid sa Panginoon o mag-ibigan tayo sa isa't isa. Nothing in this world can compare the kingdom of God. Amen. Money can buy comfort, pero hindi ka nito kayang bigyan ng kapayapaan. It cannot give you peace. Pastor, payapa ako kapag merong pera. Malamang sa isang instances lang. Pero hindi lahat nabibigay ng pera. Kapag may karamdaman ka, hindi sigurado kung magagamot ka ng pera. Pwede makapagbigay sa'yo ng panandaliang comfort, pero hindi yan assurance para ikaw ay mapayapa. Success can bring us status, but not salvation. When someone became successful, of course, yung kanyang status nagbabago. Yung iba nga, hindi pa nagsasucess, yung mayabang na. Okay? Feeling successful na. Ang layo pa. So you can have success and it can bring you status in life, but not salvation. So yung relasyon ka na meron ngayon, magdadala sa'yo yan ng pag-ibig. Humanistic love. Or erotic or curious. Erotic love. But not eternal life. Amin po? Now, sabi ni Paul, in connection doon po sa nakatagpo ng kayamanan at ng perlas, makikita natin doon, parehas po yung conclusion, di ba? Nung makakita sila, nung sila ay makatagpo, lahat ng meron sila, binenta nila para lang makuha yung kayamanan at yung perlas.
everything that they have in this world, in this life, they sell it in order to gain that treasure. Paul echoes in this in Philippians chapter 3 verse 8. Sabi po ng Philippians chapter 3 verse 8, "Yet indeed, I also count all things lost for the excellence of the knowledge of Christ my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them as rubbish, that I may gain Christ." Sabi niya, oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga at walang iba kundi ang pagkakilala kay Kristo na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan. Makamtan ko lamang si Kristo. Di bali na wala lahat. Basta si Kristo nasa buhay natin. You are complete in Christ. You are complete in Christ. Kapag alam mo sa puso mo na ikaw ay na kay Kristo, wala kang dapat ikatakot. Kahit nasaang lugar ka, nasa Pilipinas ka, narito ka man sa Australia, naroon ka man sa syudad, o naroon ka man sa probinsya, kapag alam mo na ikaw ay na kay Kristo, wala kang dapat ikatakot. The kingdom of God isn't just valuable, it is invaluable. It's worth everything. Amen? Kaya nga, kapag nasumpungan natin ang Panginoon, dapat po handa nating iwan lahat. Kagaya nitong dalawa na nakatagpo ng kayamanan. They are willing to sacrifice everything. They are willing to lose everything that they have para lamang makamtan yung kanilang natagpuan. Hello? Imagine ninyo, nakita ng kayamanan sa isang lupain. Nagulat siya. Tinabunan niya ulit. Umuwi siya ng bahay. At lahat ng meron siya, inilabas niya. Binenta niya, iniwan niya. Hindi niya pinanghinayangan. Mabili niya lamang yung lupain na iyon kung saan naroroon yung napakahalagang bagay na kanyang natagpuan. The question is, mahalaga pa ba sa'yo si Jesus? Kasi, merong mga bagay na sometimes nagiging mahalaga kaysa sa relasyon natin sa Panginoon. Ang Panginoong Hesus po ay wala pong katumbas. He is invaluable. At kung titingnan po natin dito, nung ang dalawang ito ay makatagpo, what is their response to the treasure? Now the question is, what do we do when we find the kingdom of God? Ano yung ating ginagawa? So notice what both men do. Tingnan natin ano yung ginawa ng dalawang ito. Both of them went and sold all they had and bought it. They gave everything in order to gain that treasure. So di na sila nalungkot pa ni nagdalawang isip. Wala silang pinanghinayangan. So kaya pag merong pinapagawa sa iyo ang Panginoon, tapos merong pumipigil sa iyo na magawa ang kalooban ng Diyos, huwag mong paghinayangan yung mga bagay na yon. O huwag mong paghinayangan yung mga tao na yon. Kasi hindi sa lahat ng panahon may intindihan ka ng mga tao na nakapalibot sa iyo. Kapag pinapagawa sa iyo yan ng Panginoon, kapag yan ay urgent, gawin mo na kaagad. Why? Because it is priceless.
Minsan kasi, takot tayo na makasakit ng damdamin ng ibang tao sa magiging desisyon natin. Minsan nanghihinayang tayo sa mga bagay na meron tayo. Mga bagay na po pwede nating ma-acquire kapag ipinagpatuloy natin to. Di ba? Pero ang Panginoong Hesus kapag merong sinabi, in fact, kung ikaw ay talagang anak ng Diyos, hindi ka rin kasi matatahimik, hindi ka rin mapapayapa kapag hindi mo iyon nagagawa. So, tayo po inihahalin tulad ng Panginoon na sa dalawang taong ito na nakatagpo ng kayamanan. Amen? So, in fact, sabi ng Panginoon, in Luke 18 verses 29 to 30, so He said to them, assuredly, I say to you, there is no one who has left house or parents or brothers or wife or children for the sake of the kingdom of God, who shall not receive many times more in this present time and in the age to come, eternal life. Amen? So, dito makikita natin yung dalawang tao na to na sa kanilang kagalakan nung sila ay makatagpo ng kayamanan, lahat ay kanilang ibinenta, lahat ay kanilang iniwan. Ang pagsunod po sa Diyos o sa Panginoon ay hindi po mabilis. Hindi po ito madali. Sometimes you need to change career. And most of the time, yan yung pinapagawa ng Panginoon. Amen? Kinakailangan mong iwan yung bisyo mo. Kinakailangan iwan mo yung pagsusugal. Kinakailangan iwan mo yung pagmumura. Marami kang dapat iwanan. Lahat ng hindi nakakalugod sa Diyos, dapat iwanan. Marami kang dapat talikuran. Hindi po ganon kabilis ang pagsunod sa Panginoon. Kasi kung mabilis lang, hindi sana marami tayo dito ngayon. Amen? Sana punong-puno to. Malamang wala na tayo dito ngayon, naroroon na tayo sa ibang building. Hindi po kasi mabilis. Mayroon pong nire-require. Pero kapag naunawaan natin gaano kahalaga ang kaharian ng Diyos, lahat ng meron ka, hindi mo yon panghihinayangan. Lahat ng meron ka, hindi mo yon panghihinayangan. Nagbibigay sa atin ang Diyos ng buhay na walang hanggan, na hindi na ibibigay ng mundo. Tapos yung iba sinasayang lang. So ano ba yung mabuhay ka ng 60 years sa mundong ito? Sabihin natin na naroon yung kasiyahan mo, 60 years. Pero ikaw ay malayo naman sa Diyos, wala kang relasyon sa Panginoon. Sabihin na natin 80 years old, nabuhay ka ng masaya. Nagawa mo lahat ng gusto mo. Nakantan mo lahat ng hinangad mo, pero wala ka naman sa Panginoon. At the end of your life, ano ang mangyayari? Ang inihanda sa atin ng Panginoon, buhay na walang hanggan doon sa langit. Hindi natin mabibilang ang araw, buwan at taon. Eternal life. Huwag po nating sasayangin. Huwag po natin itong ipagpapalit sa anumang bagay o gawain na meron ang mundong ito. Amen. Following Jesus is not a burden. Amen po ba? Tingnan nyo yung dalawa. Nalungkot ba sila? Nung sila ay nakasumpong ng kaharian ng Diyos, hindi sila nalungkot. Para lang manatili, mapasa kanila ang kaharian ng Diyos, manatili sila doon, lahat talagang sinurrender nila. So ang pagsunod sa Panginoon ay hindi po pabigat. Kaya sabi nga doon sa verse, it says, the man in his joy went and sold all that he had.
Hindi po to burden, it is a joy. May kanta po na ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay. Minsan kasi kinakalimutan na. Alam niyo po bakit tayo nalulungkot? Dahil tinitingnan natin yung mga, kung ano yung wala sa atin. Wala akong sasakyan. Buti pa sila meron ng bahay. Buti pa sila PR na. Kasi tinitingnan mo yung wala sa'yo. Hindi mo tinitingnan yung kumukompleto sa'yo. Buti pa sila may asawa na. Buti pa sila nag-increase na yung kanilang sahod. Kaya tayo nalulungkot, hindi tayo masaya. Kasi, ang Bible po, sabi ng Bible, di ba, in everything give thanks. For it is the will of God for you in Christ Jesus. So, kinakailangan nating maghintay. Kasi kapag hinanap natin yung wala sa atin, talagang hindi ka magiging masaya. Pero pag tiningnan mo yung mga nasa sayo, sabi nga ng kanta, count your blessings, name them one by one. Kasi kung titingnan mo talaga, yung ano yung meron ka, hindi ka may insecure. Hindi ka may insecure. You will felt secure. Magkaiba po yung insecure at saka sa secure. Pag insecure, naroon po yung inggit, mababa yung tingin mo sa sarili mo, nagsiself-pity ka. Pero pag ikaw ay secure, wala kang pakialam. I am secured in Christ. Wala ka pang bahay, okay lang. May bahay ako sa langit. Our security is in Christ. And when you truly see the worth of Christ, sacrifice becomes privilege. Igising ka ng maaga, puti nga dito, 9:30 yung umpisa. So, maaga pa rin naman. May sakripisyo. Pero, ang sakripisyo ay pribilehiyo. Binigyan tayo ng pribilehiyo na makapaglingkod sa Diyos, makasamba sa Kanya, makapagpuri sa Kanya. Amen? In this life, we must not cling to lesser things. Huwag po nating yakapin yung mga bagay na kung tutusin, wala naman talagang value sa harapan ng Panginoon. So, do not cling to lesser things kung meron ka namang greatest person or greatest thing in life. Yun po yung ating yakapin. Kaya nga nung nag-uusap kami nila Pastor Jonathan nung isang gabi, doon sinasabi namin na hindi po pwede nakatouch tayo sa mga bagay na meron ang mundo. Hindi natin po pwedeng yakapin yon kasi kapag kinuha sa atin yon, masasaktan tayo. So, dapat yung mindset natin, si Lord lang. Kung meron, salamat. Kung kunin niya, salamat din kasi hindi pa naman katapusan ng mundo. Amen? Hindi pa naman katapusan ng buhay mo. Like kanina yung testimony, nawalan siya ng trabaho. Nag-pray siya sa Panginoon. Salamat dahil meron siyang Panginoon na inaasahan. And then, may kita natin yung himala na ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Naranasan niya yung salita ng Panginoon na sinabi ng Panginoon, kailan may hindi kita iiwan ni pababayaan. Kasi minsan inaalaw ng Diyos na dumanas tayo ng kagibitan, ng kahirapan, para ma-fulfill yung kanyang mga salita,
ma-appreciate natin na ang Diyos nagpo-provide. Kasi kung meron ka na ng lahat, ito testimony ko to, dumating yung panahon na hindi ko na pinoproblema yung pagkain, pambayad sa kuryente, tubig, pati sa bahay. Tapos, kumakain ako, hindi na ako komportable. Sa isip-isip ko, wala na akong problema. Wala na akong problema, kaya namang problema ako. Sabi ko, baka kaakbay ko na si Satanas. Kasi, siyempre, hindi ka namang problema sa kakainin mo. Hindi ka na problema sa pambayad. Sa mga, parang bibili mo yung mga gusto mong bill. Parang komportable ka na. Doon naman yung time na nadidisturb yung spirit ko. Kasi hindi ako sanay sa ganun. Kasi nasanay ako na isipin ko ano yung kakainin namin bukas, alalahanin ko ano yung ipapambayad sa mga monthly due na dumarating. Nasanay ako sa ganun. Hindi ako dumating yung time na payapa ako. Doon naman ako hindi mapayapa. Payapa sa natural, pero doon naman ako hindi ako sanay. Kasi sanay akong magtiwala sa Diyos. Lord, wala pa akong pambayad. Baka kami maputulan ng kuryente. Lord, wala po. Wala talagang pambili ng gatas at diaper. Wala po. So, di umaasa ka sa Panginoon, then God provide, na-appreciate mo eh. Pero kung meron na lahat, nandun ang diaper, di ka na problema. Kung hindi ka nasanay sa ganon, ma-disturb ka talaga. So, inaalaw ng Lord yung mga magipit tayo, mahirapan tayo, para ma-appreciate natin yung kanyang mga salita. Amen? Ang pananampalatayang hindi sinusubok, hindi natin matawag na pananampalataya. Lahat po ng pananampalataya sinusubok. Kung yung pananampalataya mo hindi sinusubok, hindi yan pananampalataya. Kasi lahat ng pananampalataya sinusubukan. Amen? Lahat po ng pananampalataya, sinusubok. So ang ating pong pagiging disciple, hindi po half-hearted, kundi dapat kumitado tayo sa Panginoon. We have that full commitment and total surrender, born out love. Total surrender na kung saan ito ay sa pamagitan ng pag-ibig natin sa Panginoon. Amen po ba? Amen. So, makikita natin yung, hindi pa rin naka-display yung verses. So, makikita natin yung kagalakan nung kanilang masumpungan yung kayamanan. Yung kagalakan ng tao, ng dalawang ito na nakasumpong ng kayamanan at ng perlas, hindi nakabase doon sa kanilang give up o sinurrender sa Panginoon, kundi nakabase doon sa kanilang natagpuan. That is why sinasabi natin, do not cling too much doon sa mga bagay na pinaparanas sa iyo ng Panginoon. Kasi hindi naroroon ang ating kagalakan. Kasi kapag yun yung naging kagalakan natin, yun yung naging source ng ating kapayapaan, pag tinanggal yan ng Panginoon, you will be devastated. Amen? Matindi yung mangyayari sa'yo. O sino dito yung may girlfriend pa lang or boyfriend? So kapag magtiwala ka masyado na yan yung mapapangasawa mo, di ka naghintay, sabi ni Duterte, may sira yung buhay mo. Kaya dapat tiwala lang sa Panginoon. Hello? Okay, the man's joy wasn't in what he gave up. It was in what he gained. Yun po yung kanilang kagalakan na sinabi po dito sa labis na kagalakan na nung makita nila yung kayamanan, sila'y umuwi at pinagbenta lahat ng kanilang ari-arian. They lost their possessions, but they gained the kingdom of God. Sa'yo nga
wala pang ang hinihingi na kayamanan si Lord sa'yo. Diba? Nahihirapan ka pang sumunod. So, dito, meron silang sinorender. Lahat talagang pinagbili nila. Makamtan lamang yung kaharian ng Diyos. We must give up temporary things to receive eternal riches. Sometimes, we need to give up temporary things in order to gain heavenly riches. Merong sinasabi ang Bible na mayaman ka nga dito sa lupa, salat ka naman doon sa langit. Meron ding sinasabi ang Bible, salat ka man dito sa lupa, mayaman ka doon sa langit. Amen? Pero, kapag ikaw ay nasa kaharian ng Diyos, ikaw ay nasa Panginoong Hesus, lahat po ng mabuting bagay kayang ipagkaloob sa iyo ng Panginoon. Amen? Kayang ipagkaloob sa iyo ng Panginoon. When Jesus reign in our heart, our experience joy, we experience joy na kung saan kahit anong pagsubok, hindi ito kayang nakawin. Sabi ng Panginoon, peace I live with you in the book of John. Not just the peace or not just like the peace that the world has. Kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, pero hindi ito kagaya ng kapayapaan na ibinibigay ng mundo. Bakit mo? Ang basehan kasi ng mundo, sila ay payapa kapag maayos ang kalagayan, maayos ang posisyon, merong pagkain sa hapag araw-araw, merong kinikita. Yan po yung basihan ng kailang kapayapaan. Kaya nga nung dumating yung COVID-19, di ba? Maraming napraning. Maraming businesses nag-shutdown. In fact, maraming nagpakamatay. Dahil yung kanilang pag-asa, nilagay nila sa mga bagay-bagay na meron sila. Pag ikaw ay na kay Jesus, makakatagpo ka ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundong ito. And you will walk with purpose. The world can't understand. Doon matitiyak mo kung ano yung layunin. Ano yung purpose mo. Maraming tao confused. Confused sa kanilang gender and identity. Hindi nila alam kung sila'y lalaki o babae. Hindi nila alam kung sila'y tao o hayop. Oh, merong ganun. So, confused. Litong-lito sila. They don't know their identity. Bakit? Tanungin niyo po ako, bakit? Isa lang po ang sagot dyan. Dahil wala sa kanila si Jesus. Kasi yung identity natin na kay Kristo. Kaya kapag tayo bumabalik sa Diyos, doon natin makikita kung ano tayo at kung sino tayo. In fact, the Word of God tells us that the Word is like a mirror, according into the book of James. Na habang pinapakinggan natin, inaaral natin ang salita ng Diyos, binabasa natin ang salita ng Diyos, makikita natin ano yung mga dapat idagdag sa buhay natin at ano yung mga dapat iwan. Kasi kapag merong mga dapat alisin. So, kaya sabi ng Bible, kapag tayo ay nakikinig lamang at hindi natin sinusunod ang salita ng Diyos na ating napapakinggan, kagaya lang tayo sa isang tao na humarap sa salamin. At pag-alis ay nakalimutan niya kung ano yung ayos ng kanyang buhok o ano yung kanyang itsura. Hindi niya natandaan. So practice, yung constant practice, ano yon? Makes perfect. Kasi kapag in-apply natin ang salita ng Panginoon, hindi po natin ito makakalimutan. Pero kapag pinakinggan lamang natin ito at hindi natin in-apply, anong mangyayari? Makakalimutan natin.
At habang umiidad, nagiging makalimutin. Amen? Maraming nalilimutan. So dito yung dalawang ito, nakatagpo sila ng kayamanan. Makikita, nung makatagpo sila, sila po ay nagalak. Umuwi sila sa kanilang tahanan. Hindi po sila nalungkot na i-give up lahat ng meron sila. Kundi sila ay galak na benenta, iniwan lahat ng meron sila, makuha lamang yung kayamanan na kanilang natagpuan. Kaya kapag ikaw ay sumusunod sa Panginoon, nagpapagamit sa Panginoong Hesus, hindi ka kayang pigilan ni numan. Amen, hindi ka magpapapigil. Para lang yung binata at dalaga, kapag sinabi ng magulang, wag aalis, talagang aalis. Hindi magpapapigil. Ganon din po dapat tayo sa Panginoon. Yung kaharian ng Diyos na nasa atin, kinakailangan po, ito po ipatuloy natin na maranasan at ipamuhay. Pakisabi sa iyong katabi, you belong into God's kingdom. Mamuhay ka bilang isang anak ng hari. Sabi dito, mamuhay ka daw bilang isang anak ni Pastor King. Ang ating Panginoon ay Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari. Now, the question is, anong kayamanan meron ka? Ano yung mahalaga sa iyo ngayon? Sabi ng Panginoon, for where your treasure is, your heart will be there also. Kung nasa saan ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Sino ang kayamanan mo? Kasi, kung ano kasi yung pinakamahalaga sa atin, usually naroroon yung ating puso. Kaya, kung ang Panginoong Hesus ang pinakamahalaga sa atin, dapat yung puso natin palaging nasa sa Kanya. Amen? In fact, bago sinabi yung verse na yon, sabi doon, huwag kayong mag-iipon ng kayamanan dito sa lupa. Kasi lahat ng iyan ay temporary. Merong magnanakaw, merong maninira. Sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan doon sa langit. Doon, walang maninira at wala ring magnanakaw. Kaya kay Kristo, ikaw ay secure. Amen. Christ must be priceless in our life. Kaya nga yung pinag-usapan natin, the priceless treasure. Anong kayamanan meron ka ngayon? That is only a simple question. Amen. Simple lang po yung tanong na yan. Pero ito po ay patuloy na magpapaalala sa atin. Hinihiling ko po na ang lahat ay tumayo. Hallelujah. Shall we set our heart before the Lord? Let us focus our mind and let us search our heart. Ano ba yung mahalaga sa atin? What are you holding onto that keeps you from fully embracing the kingdom of God? Meron ka bang pagdududa? Meron ka bang pagdadalawang isip na humahad lang sa'yo para i-embrace mo ang kaharian ng Diyos? Meron bang humahad lang sa'yo, pumipigil sa'yo para ipagkatiwala mo ang lahat-lahat sa Panginoong Hesus? Tandaan natin, ang dalawang tao na ito, parehas po silang nakakita na yung iba hindi nila nakita o hindi nila na
appreciate. Hallelujah. Lord, we thank you for this day, for reminding us that you are priceless. You are our treasure. You are our life. You are the bread of life. You are the light of the world. You are the great shepherd. You are our banner. You are our healer. You are our redeemer. You are our savior. You are our provider. Hallelujah. Ito po ang panahon na mas lalo tayong dapat magtiwala sa Panginoon. Meron ka bang pasanin? Meron bang nagpapabigat sa iyo na sitwasyon? This is the time that you surrender it totally to God. Lahat ng pasanin, ibigay mo sa Panginoon. Lahat ng alalahanin, ipagkatiwala mo sa Kanya. Sapagkat ang totoo, hindi mo yan kayang solusyonan. Tanging ang Panginoon lamang ang pwedeng makapagbigay ng solusyon. Oh, we bless your name, Lord. Oh, hallelujah. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. Oh, hallelujah. Oh, we glorify your name. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. Come on. We sing hallelujah. Jesus overcome the world. Jesus overcome it for you. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. The Lamb has overcome. The Lamb has overcome. The Lamb has overcome. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. Hallelujah. Father, we bless you. And we thank you for you are in our midst. Thank you, Lord God, for giving us the strength that we need, the health that we have now. Thank you for the healing. Thank you for the deliverance.
And thank you for every good thing that you allow na maranasan po ng bawat isa sa amin. And today, Lord God, we continue to declare and decree that you are the master of our life. You are the Lord of our life. You are the Lord of this church. And you are the center of this fellowship, this ministry that you have, Lord God, here in Australia. And we pray, Lord God, for unity, one spirit, one mind, one heart, na wala pong ibang hangarin kundi ikaw po ay maparangalan. At anumang mga bagay, Panginoon, na pumipigil sa amin na sumunod sa iyo, Lord, I pray, and today, I declare, Lord God, that you will cut every ties na wala pong kinalaman para po sa iyong kaluwalhatian, para po sa iyong karangalan. Remove every hindrances, Lord God. At bigyan mo po ng puso ang bawat isa na magtitiwala lamang sa iyo, Panginoon, ng lubusan at sa iyo lamang didepende, Panginoon. Thank you, Lord. Bagamat hindi kami kompleto, Panginoon, sa mga bagay na meron ng mundong ito, pero kami po'y nagpapasalamat na sa pamamagitan mo, Panginoong Jesus, kami po ay kompleto at perpekto sa harapan ng Diyos, sa paningin ng Diyos. I rebuke the spirit of insecurity, the spirit of hopelessness, the spirit of uncertainties, the spirit of fear, the spirit of bondage. Today, Lord, we cut it off. We cut it off. And we declare that we are free. Hallelujah. Oh, hallelujah. Jesus is sufficient. Hallelujah. Oh. The ground began to shake, the stones rolled away, His perfect love began be overnight. Now death, where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. Hallelujah. Thank you, Lord. You are alive. Hallelujah. When the scripture tells us that Jesus is alive,
means that He is working through you and through us. He is working within you. He is with you. He is walking with you. Kahit ikaw ay nasaan, kahit ikaw ay saan naroroon, ikaw ay sinasamahan ng Panginoon sapagkat siya'y buhay. Even in the moment of your struggles, God is there, God is with you. Hallelujah. Even in the midst of trouble, God is with you. Because He is alive. He is alive forevermore. You are not alone. Jesus is with you. Jesus is with you. He is our Emmanuel. Hallelujah. Your name is wonderful. Your name is beautiful. Your name is above every name. We can name, Lord God. We can name everything in this world. But nothing can surpass your name. No one can compare your name, because you have that great name, and that name is Jesus. That name is Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. You have no rival. You have no equal. Yes.
Your name is wonderful. Your name is great, Lord God. Your name is powerful. Your name is healing. Your name is our strength. Your name is our joy. And in your name, Lord God, we are complete. And in your name, we are secure. Thank you, Lord God, for you are our Emmanuel. You are always with us. At salamat po, Panginoon, sa iyong pagsama. Salamat po sa iyong matamis na presensya. Salamat po sa iyong mga salita na pundasyon at pinagmumula ng aming kalakasan. Lord, patuloy po na ikaw po ang magpala sa buhay ng bawat isa. At salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya na walang katapusan, na habang kami ay nabubuhay, patuloy po namin itong mararanasan. Hallelujah. Mga kapatid, let us continue to walk into God's favor. Mabuhay ka ayon sa pabor ng Diyos. Hindi ayon sa sarili mong lakas, hindi ayon sa sarili mong talino, hindi ayon sa sarili mong kakayahan. Let us live according to God's favor. Lord, we thank you so much sa ginawa mo sa araw na ito at sa mga gagawin pa, sa mga parating na mga pagtitipon, Panginoon. Patuloy po, Panginoon, na ikaw po ang matanyag sa aming mga buhay at sa lugar na ito. And we continue to declare and roar that Jesus is the Lion of Judah. Jesus is our King. Ito po ang aming panalangin at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Wala tayo magsabi ng Amen, Amen. God bless po sa bawat isa.